Isang nakabibinging tunog ng metal na kumaskas sa kahoy ang pumunit sa katahimikan ng hapon. Napahinto sa paghinga si Marco. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatitig sa dulo ng pait na lumihis ng 1 milimetro lamang mula sa disenyong kanyang inuukit. Isang maling galaw. Isang saglit na pagkurap. Iyon lang ang kailangan para masira ang lahat. "Wag po ngayon," bulong niya sa hangin, sa kahoy, sa kung sinumang nakikinig. Ang piraso ng kahoy na ito ay hindi lang basta kahoy. Ito ang bayad para sa gamot ni Itay sa susunod na 2 linggo. Ito ang pag-asa at muntik na niya itong mabasag. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang mga gamit. Sumandal siya sa pader ng kanilang maliit na barong-barong. Ramdam ang bawat hibla ng pagod sa kanyang katawan. Sa labas, naririnig niya ang tawanan ng mga kapitbahay, ang sigaw ng mga batang naglalaro. Isang normal na hapon para sa lahat, pero para sa kanya, bawat segundo ay isang pakikipaglaban. Pinagmasdan niya ang kanyang obra, isang masalimuot na ukit ng agila na may nakabukang pakpak. Bawat detalye, bawat kurba ay mula sa pawis at puyat niya. Dito niya ibinubuhos ang lahat ng hindi niya masabi, ang kanyang pangarap, ang kanyang galit, ang kanyang pagmamahal. "Ano ba naman yan, Marco? Maghapon ka na namang nakaharap dyan sa walang kwenta mong pag-uukit." Ang boses na iyon, matalas at puno ng pagkasuya, ay tila isang pako na bumaon sa kanyang puso. Si Aling Dolores, ang kanyang ina, ay nakatayo sa may pintuan, namemewang at nakakunot ang noo. Hindi umimik si Marco. Sanay na siya. "Tingnan mo nga yung itsura mo. Puro ka kuskus dyan. Ni isang kusing wala ka namang naiuuwi." Patuloy ng ina. "Ang mga kasing edad mo, may mga matinong trabaho na. Ikaw ano? Tambay. Isang palamunin." Napayuko na lang si Marco at hinawakan ng mahigpit ang pait. Bawat salita ng ina ay mas masakit pa sa anumang sugat. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang isigaw na ang walang kwentang pag-uukit na ito ang bumubuhay sa kanila, ang nagbabayad sa mga gamot na hindi kayang bilhin ng paglalabada ng kanyang ina. Pero para saan pa? Hindi rin naman siya paniniwalaan. Sa halip na magsalita, tumayo siya at tahimik na naglakad papasok sa maliit na silid sa loob ng kanilang bahay. Doon, nakahiga ang dahilan ng lahat ng kanyang pagsisikap. Si Mang Nestor, ang kanyang ama, ang dating matipunong karpintero na nagturo sa kanya ng lahat, ay isa na lamang anino ng kanyang dating sarili. Payat, maputla, at hirap ng huminga. Ngumiti si Mang Nestor nang makita siya, isang ngiting pilit pero puno ng pagmamahal. Umupo si Marco sa tabi ng kanyang ama at kinuha ang mangkok ng lugaw sa ibabaw ng isang lumang kahon. "Tay, kain na po kayo," mahinang sabi niya. Dahan-dahan niya itong sinubuan. Hinipan ang bawat kutsara para hindi ito mapaso. Ito ang kanilang ritual. Sa tahimik na sandaling ito, nawawala ang ingay ng mundo sa labas. Dito, siya ay isang anak na nag-aaruga, hindi isang tambay na walang kwenta. Matapos pakainin ang ama, lumabas si Marco para kumuha ng hangin. Sumandal siya sa haligi ng kanilang bahay. Ang tingin ay nasa malayo, blanko, hanggang sa isang pamilyar na anyo ang dumaan, si Isabela. O Bella, tulad ng tawag ng lahat sa kanya, ang guro sa maliit na eskwelahan sa kanilang barangay. Sa bawat paghakbang nito, tila bumabagal ang mundo ni Marco. Ang simple nitong bestida, ang buhok na nililipad ng hangin, ang mga librong yakap-yakap sa dibdib. Para siyang isang anghel na naligaw sa kanilang magulong lugar. Napansin siya ni Bella at ngumiti ito. Hindi isang ngiting pilit o ngiting may halong awa. Isang ngiting totoo. Isang ngiting tila nagsasabing, "Nakikita kita." Sa isang iglap, nawala ang bigat sa dibdib ni Marco. Gumanti siya ng isang maliit na ngiti. Sapat lang para makita nito. Iyon na
ang pinakamasayang bahagi ng kanyang araw. Ngunit tulad ng mabilis na pagdating ng liwanag, mabilis din itong nilamon ng dilim. Isang makintab at itim na sasakyan ang huminto sa tapat ni Bella. Isang sasakyang hindi nababagay sa kanilang maalikabok na kalsada. Bumukas ang bintana at mula roon ay lumabas ang isang lalaking nakaputing polo shirt, malinis at mukhang mabango. Si Victor Corpuz, ang anak ng pinakamayamang negosyante sa kanilang bayan. "Bella! Sakay ka na! Ihahatid na kita!" sabi ni Victor. Ang boses ay malumanay pero may bigat ng awtoridad. Ngumiti si Bella, isang ngiting tila alanganin. "Naku, Sir Victor, huwag na po. Malapit lang naman ang bahay ko. I insist," sabi ni Victor. At bumaba na ito ng sasakyan. Inabutan siya ng kamay para kunin ang mga librong dala niya. Isang kilos ng isang maginoo. Sa buong panahong iyon, hindi man lang tumingin si Victor sa direksyon ni Marco. Para kay Victor, si Marco ay hangin lang. O marahil, mas masahol pa, isang dumi sa gilid ng daan na hindi dapat pag-aksayahan ng tingin. Napatungo si Marco. Ang maliit na pag-asang sumilay sa kanyang puso kanina ay biglang naglaho. Tinapakan ng mamahaling sapatos ni Victor. Narinig niya ang mahinang pag-uusap nila. Binigyan ni Victor si Bella ng isang makapal at magandang sobre, isang imbitasyon. Sa pagkakaalam niya, sana makapunta ka, sabi ni Victor kay Bella. Nang malapit nang sumakay si Bella sa kotse, saka lang lumingon si Victor, ngunit hindi kay Bella. Tumingin ito ng diretso kay Marco. Mula ulo hanggang paa, tiningnan siya nito na may kasamang isang ngising mapanghamak. Isang tingin na nang-iinsulto, nanghahamon at nagsasabing, "Hindi ka nababagay sa mundong ito." Ang lamig sa loob ng sasakyan ni Victor ay tila yumayakap sa mga buto ni Bella. Kabaliktaran ito ng init ng hapon sa labas at kabaliktaran din ng init na naramdaman niya sa kanyang pisngi nang ngitian siya ni Marco kanina. "Okay ka lang ba, Bella?" tanong ni Victor. Ang boses ay malambing, ngunit sa pandinig ni Bella ay may kung anong kalkulado. "Parang malalim ang iniisip mo." Pilit na ngumiti si Bella. "Okay lang po, Sir Victor. Medyo napagod lang siguro sa maghapon. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, dapat nagpapahatid ka na lang sa akin palagi," sabi nito. At marahang ipinatong ang kamay sa ibabaw ng kamay ni Bella na nakapatong sa kanyang hita. Mabilis ngunit maingat na binawi ni Bella ang kanyang kamay at ginamit ito para ayusin ang kanyang buhok. "Naku, nakakahiya naman po." Malaking abala. Ngumiti lang si Victor. Isang ngiti na perpekto, pang billboard. Ngunit hindi iyon umabot sa kanyang mga mata. Sa buong biyahe, patuloy itong nagsalita tungkol sa kanyang mga business plan, sa mga bago niyang investment, sa party na kanyang gaganapin. Tumango-tango lang si Bella, pero ang isip niya ay lumilipad pabalik sa maliit na barong-barong, sa lalaking may malulungkot na mga mata, ngunit may mga kamay na kayang lumikha ng sining. Pagdating sa kanilang bahay, nagpaalam siya agad. Pakiramdam niya ay kailangan na niyang makahinga. Ang kanilang bahay ay simple lang, ngunit malinis at maayos, malayo sa karangyaan ng buhay ni Victor. Pero para kay Bella, ito ang kanyang mundo. "Oh, anak, nandyan ka na pala," bati ng kanyang ina, si Aling Martha, habang naghahanda ng hapunan. "Nakita ko ang sasakyan ni Victor. Hinatid ka na naman niya." "Nagkataon lang po, Nay," sagot ni Bella, habang nagmamano. "Napakabait na bata talaga niyan ni Victor. At masipag pa," sabi naman ng kanyang ama, si Mang Lito, mula sa sala habang nagbabasa ng dyaryo. "Kung ganyang klase ng lalaki ang mapapangasawa mo, kampante na kami ng nanay mo." Napabuntong hininga na lang si Bella. Eto na naman sila. Sa hapagkainan, ang pangalan ni Victor ang naging sentro ng usapan, ang kanyang tagumpay, ang kanyang kabaitan,
ang kanyang magandang kinabukasan. Alam mo, Bella, sabi ng kanyang ina, sa panahon ngayon, hindi sapat ang pag-ibig lang. Kailangan mo ng isang taong makapagbibigay sa iyo ng seguridad, isang taong kagalang-galang. Tumingin lang si Bella sa kanyang plato. Alam niyang para sa kanya ang sinasabi ng ina. Alam niyang ang tinutukoy nitong pag-ibig lang ay ang namumuong pagtingin niya para kay Marco. Nakikita nila, nararamdaman nila, at hindi sila sang-ayon. Pagkatapos ng hapunan, pumasok si Bella sa kanyang kwarto. Ang pakiramdam na tila siya ay sinasakal ay bumalik. Umupo siya sa harap ng kanyang maliit na tokador at napatingin sa isang maliit na silyang yari sa kahoy sa isang sulok. Isa iyong palamuti. Regalo sa kanya ng isang estudyante noon. Simple lang ang pagkakagawa ngunit matibay. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang ideyang medyo desperado. Pero para sa kanya, ito lang ang paraan. Maingat niyang binuhat ang silya. Tiningnan niya ang mga paa nito. Kinagat niya ang kanyang labi. Tila nag-aalinlangan. Ngunit nang maalala niya ang tingin ni Marco kanina, ang tingin ng isang taong kailangan ng kaibigan, nagkaroon siya ng lakas ng loob. Itinayo niya ang silya at gamit ang kaunting puwersa, pasimple niyang idiniin ang isang paa nito hanggang sa marinig niya ang isang mahinang crack. Hindi ito sira-sira, pero sapat na para masabing kailangan itong ayusin. Kinabukasan, pagkatapos ng klase, dala-dala ang maliit na silya, naglakad si Bella papunta sa bahay nila Marco. Bawat hakbang ay may kasamang kaba at kaunting kilig. Ano kaya ang sasabihin niya? Ano kaya ang iisipin ni Marco? Naabutan niya itong nag-uukit sa labas ng kanilang bahay. Seryoso at lubog na lubog sa kanyang ginagawa. Hindi nito namalayan ang kanyang pagdating. Pinanood niya ito saglit, ang paraan ng paghawak nito sa pait, ang pag-ingat sa bawat pagkayod sa kahoy, ang pawis na tumutulo sa kanyang noo. Hindi ito ang imahe ng isang tambay. Ito ang imahe ng isang alagad ng sining. Marco. Mahinang tawag niya. Nag-angat ng tingin si Marco. Ang gulat sa mga mata nito ay agad na napalitan ng isang nahihiyang ngiti. Ma'am Bella, kayo po pala. Bella na lang, sabi niya. Ngumiti pabalik. Itinaas niya ang maliit na silya. Pasensya na sa abala. Nasira kasi Naisip ko, baka kaya mong ayusin? Kinuha ni Marco ang silya. Sinuri nito ang sirang paa. Ang mga daliri nito, kahit may mga kalyo, ay napakaingat sa paghawak. Kaya to, Ma'am Bella. Sandali lang. Umupo si Bella sa isang lumang bangko habang pinapanood si Marco na magtrabaho. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi nakakailang. Sa halip, ito ay payapa. Nakita niya kung paano kumuha si Marco ng pandikit para sa kahoy at ilang maliliit na pako. Ang bawat galaw nito ay tiyak at puno ng kasanayan. Ang galing mo pala. Hindi napigil ang sabi ni Bella. Saan mo natutunan yan? Sa itay ko po, sagot ni Marco. Hindi pa rin nag-aangat ng tingin mula sa ginagawa. Siya po talaga ang magaling. Tinuturuan niya ako simula pa noong bata ako. May kung anong lungkot at pagmamalaki sa boses nito. At doon, mas lalong humanga si Bella. Nang matapos ni Marco ang pag-aayos, ibinigay niya ito kay Bella. Ayan, mas matibay pa sa dati. Salamat, Marco. Magkano? Tanong ni Bella, sabay kuha ng kanyang pitaka. Umiling si Marco. Wag na, Bella. Munting bagay. Hindi. Kailangan kong magbayad. Sina? Pakiusap. Ang kanilang munting pagtatalo ay natigil ng isang pamilyar na busina ang umalingaw-ngaw. Ang itim na sasakyan ni Victor ay muling huminto sa kanilang tapat. Bumaba si Victor
Ang ngiti sa labi ay hindi maipinta. Bella, nag-aalala ako. Hindi ka sumasagot sa mga tawag ko. Dito lang pala kita matatagpuan. May problema ba? Ang kanyang tingin ay lumipat mula kay Bella patungo sa silyang hawak niya at pagkatapos ay kay Marco na muling napayuko. Ah, Sir Victor, sabi ni Bella, tila nahuli sa akto. Nagpaayos lang ako nitong silya ko. Ganoon ba? Halika na, gabi na. Ihahatid na kita, sabi ni Victor. Ang tono ay hindi nagtatanong kundi nag-uutos. Kinuha nito ang silya mula sa kamay ni Bella at inilagay sa backseat ng kanyang kotse. Walang nagawa si Bella kundi sumunod. Bago siya pumasok sa sasakyan, lumingon siya kay Marco. Salamat ulit, Marco, sabi niya. Sinubukang iparating sa kanyang mga mata ang pasasalamat at paumanhin na hindi niya masabi. Tumango lang si Marco, hindi makatingin ng diretsyo. Habang papalayo ang sasakyan, tumingin si Bella sa side mirror. Nakita niyang nakatayo pa rin si Marco doon, isang malungkot na figura na unti-unting lumiliit sa paningin. Kasabay nito, isang babae ang lumabas mula sa kanilang bahay, ang ina ni Marco. Kahit hindi niya marinig, nababasa niya sa itsura nito ang galit. Ang mga labi nito ay bumubuka. Tila may sinasabing masasakit na salita sa nag-iisang anak. Napapikit si Bella, dalawang magkaibang mundo. At siya, sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay naroon sa gitna. Langit siya, lupa ka, huwag ka nang mangarap. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ni Marco, mas maingay pa sa tunog ng kanyang martilyo. Bawat pagpukpok niya sa pait, bawat pagkayod sa kahoy, ay tila isang pag-aaklas. Isang sigaw na hindi niya mailabas sa kanyang bibig. Hindi siya natulog ng gabing iyon. Sa liwanag ng isang debateryang ilaw, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas, lahat ng kanyang sakit, sa piraso ng kahoy na nasa kanyang harapan. Isang order ito mula sa isang may-ari ng resort sa kabilang bayan, isang malaking door panel na may disenyong araw at mga alon. Ito ang pinakamalaking proyekto na natanggap niya. Ito ang kanyang pagkakataon. Ang bawat detalye ay kailangang maging perpekto. Ang bawat kurba ay kailangang maging makinis. Dahil para sa kanya, hindi na ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa karangalan. Ito ang kanyang paraan para isampal sa mundo, sa kanyang ina, at lalo na kay Victor, na hindi siya isang tambay lang, na ang mga kamay niyang may kalyo ay may kakayahang lumikha ng isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera ni Victor, ang sining. Kinabukasan, kahit ramdam ang pagod at puyat, nagpatuloy siya. Nang kailanganin niya ng barnis, napilitan siyang maglakad papunta sa hardware sa sentro ng bayan. Habang naglalakad, ang isip niya ay nasa trabaho pa rin. Kinakalkula ang bawat oras na natitira sa kanya. Dahil sa pagiging abala ng isip, hindi niya namalayan ang kanyang dinadaanan hanggang sa mapatapat siya sa isang maliit na coffee shop. At doon, sa loob, sa likod ng salamin, nakita niya sila. Si Bella at si Victor. Nakaupo sila sa isang mesa, magkaharap. Si Victor, nakangiti at mukhang komportable. Tila isinasalaysay ang isang nakatutuwang kwento. Si Bella naman, nakatingin dito, nakangiti rin. Isang ngiting totoo sa paningin ni Marco. Sila ay parang isang perpektong larawan mula sa isang magasin, isang maginoong negosyante, at isang magandang guro, ang langit at ang lupa. Biglang nanikip ang dibdib ni Marco. Ang determinasyong nag-aalab sa kanya kanina ay biglang binuhusan ng malamig na tubig. Napahinto siya, napatingin sa sarili niyang refleksyon sa salamin. Ang luma niyang t-shirt, ang pantalon niyang may mantsa ng pintura, ang pagod niyang mukha. Napayuko siya at nagmamadaling naglakad palayo, tila isang magnanakaw na ayaw mahuli. Ang sakit ay mas matindi pa sa pagod
Dahil sa isang saglit, naisip niya, baka nga tama si nanay. Pag-uwi niya, dala ang bigat sa kanyang puso. Mas lalo pa niyang ibinuhos ang sarili sa trabaho. Ito na lang ang natitira sa kanya, ang kanyang gawa. Ilang oras pa ang lumipas nang isang anino ang tumabon sa kanyang ginagawa. Nag-angat siya ng tingin, handa nang marinig muli ang sermon ng kanyang ina. Ngunit hindi si Aling Dolores ang nandoon. Si Victor Corpuz, nakatayo sa kanyang harapan. Magandang hapon, bati ni Victor. Ang ngiti ay parehong-pareho sa ngiti nito sa coffee shop kanina. Hindi nakasagot si Marco. Nagulat siya. Ano ang ginagawa nito dito? Napadalaw lang. Patuloy ni Victor. Tila nababasa ang nasa isip niya. Naglakad ito papasok sa kanilang bakuran na tila pag-aari niya ang lugar. May dala itong malalaking paper bag na puno ng mga prutas at groceries. Nabanggit kasi sa akin ni Bella na may sakit daw ang tatay mo. Gusto ko lang sanang mag-abot ng kaunting tulong. Lumabas si Aling Dolores mula sa loob ng bahay. Nagtataka sa kung sino ang kausap ng anak. Nang makita niya si Victor at ang mga dala nito, biglang nagbago ang kanyang mukha. Naku, Sir Victor, ikaw pala. Nag-abala ka pa, sabi ni Aling Dolores. Ang boses ay puno ng pagkagulat at pasasalamat. Wala po iyon, Aling Dolores. Maliit na bagay lang po, sagot ni Victor. Inilapag ni Victor ang mga paper bag sa isang mesa. Ang mga mata nito ay mabilis na nilibot ang kabuuan ng kanilang maliit at sira-sirang bahay. Hindi ito tingin ng awa. Ito ay tingin ng isang taong sinusuri ang isang bagay na bibilhin. Nasaan po pala si Mang Nestor? Gusto ko po sana siyang makita, tanong ni Victor. Dinala siya ni Aling Dolores sa loob. Sumunod lang si Marco sa likuran. Ang mga kamao ay nakakuyom. Bawat galaw ni Victor, bawat salita, ay parang isang dula-dulaan para sa kanya. Isang palabas. Nakita nila si Mang Nestor na natutulog. Tinitigan ito ni Victor ng matagal. Ano po bang sabi ng doktor sa sakit niya? Tanong ni Victor kay Aling Dolores. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Naku iho, matagal na yan. Mahina na raw ang baga. Kailangan ng tuloy-tuloy na gamot at oxygen minsan. Pero napakamahal, sagot ni Aling Dolores. Ang boses ay nanginginig na. Tumango-tango si Victor. Tila malalim ang iniisip. Tumingin siya kay Aling Dolores. Pagkatapos ay kay Marco, na nanatiling tahimik sa isang sulok. Ang kanyang mga mata ay tila nangungusap, tila nag-aalok ng isang solusyon. Aling Dolores. Marco. Panimula niya. Ang boses ay seryoso at puno ng sinseridad. Huwag na ninyong problemahin ang gastos. Nagkatinginan si Marco at ang kanyang ina. Ako na po ang bahala sa lahat, deklara ni Victor. Lahat ng gastusin sa ospital, lahat ng gamot na kailangan ni Mang Nestor. Kahit pa ang pinakamagaling na espesyalista, ako na po ang sasagot. Nanlaki ang mga mata ni Aling Dolores. Hindi siya makapaniwala. Totoo ba yan, iho? Opo, sabi ni Victor. At tumingin ito ng diretso kay Marco. Isang tingin na puno ng paghamon. Gagawin ko po ang lahat para gumaling si Mang Nestor. Ang alok ay parang isang himala. Para kay Aling Dolores, ito ay biyaya mula sa langit. Nakita niya ang luhang namumuo sa mga mata ng kanyang ina, ang pasasalamat na hindi masabi. Ngunit para kay Marco, ang alok na iyon ay hindi himala. Ito ay isang patibong. Isang tanikala na gawa sa ginto na ipupulupot sa leeg ng kanyang pamilya, sa kanyang karangalan, dahil alam niya, sa sandaling tanggapin nila ang tulong ni Victor, wala na siyang karapatang tumingin kay Bella. Wala na siyang karapatang ipagmalaki ang sarili. Dahil sa mata ng lahat, lalo na sa mata ni Bella, siya ay magiging isang talunan na kinailangang sagipin ng kanyang karibal. Kumalat sa buong barangay San Rafael ang balita tungkol sa kabutihang loob ni Victor Corpuz na parang apoy sa tuyong damo. Sa tindahan, sa kanto, sa palengke,
Iyon ang bukang bibig ng lahat. Isang anghel daw na bumaba sa lupa. Isang bayani. Nakarating din kay Bella ang balita. Hindi mula sa mga tsismis, kundi mula mismo kay Victor. Tinawagan siya nito noong umaga. Ang boses ay puno ng kagalakan. I just couldn't stand seeing them like that, Bella. Sabi ni Victor sa kabilang linya. Lalo na't pamilya sila ng kakilala mo. I hope this makes you happy. Salamat, Victor. Sobrang laking tulong niyan sa kanila, sagot ni Bella. At totoo iyon. Isang bahagi niya ay nakakaramdam ng matinding pasasalamat. Ang bigat na pinapasa ni Marco ay gagaan na. Magagamot na nang maayos si Mang Nestor. Ngunit may isang bahagi sa kanya na hindi mapakali. Ang paraan ng pagkakasabi ni Victor, kakilala mo, ay tila may patama. At ang kanyang kwento tungkol sa self-made na yaman ng kanilang pamilya na nagsimula sa wala, ay tila hindi tumutugma sa biglaan at labis-labis na pagkabukas palad nito. Dahil sa hindi maipaliwanag na pakiramdam na iyon, nagpasya siyang dalawin ang pamilya Reyes pagkatapos ng kanyang klase. Dala ang isang basket ng prutas, maingat siyang kumatok sa kanilang pinto. Si Aling Dolores ang nagbukas. Ang mukha nito, na dati laging nakakunot, ay ngayon ay nagliliwanag. Ma'am Bella! Tuloy ka! Masayang bati nito. Naku, tamang-tama ang dating mo. Tingnan mo, ang daming pinadalang pagkain at gamot ni Sir Victor. Itinuro nito ang isang mesa na puno ng mga supot ng groceries at mga kahon ng gamot. Ang pagbabago sa pakikitungo sa kanya ni Aling Dolores ay kapansin-pansin. Nasaan po si Marco? Tanong ni Bella habang inilalapag ang dala niyang prutas. Ayon, nasa labas. Nagkukulong na naman sa kanyang lungga. Walang ganang sagot ni Aling Dolores. Hayaan mo na yon. Halika, tingnan mo ang tatay Nestor mo. Mukhang masigla-sigla siya ngayon. Sumunod si Bella sa maliit na silid. Nakaupo si Mang Nestor sa kanyang higaan, nakasandal sa mga unan. Medyo may kulay na ang pisngi nito at mas kalmado na ang kanyang paghinga. Ngumiti si Bella. Magandang hapon po, Tay Nestor. Kamusta na po ang pakiramdam ninyo? Ngumiti pabalik si Mang Nestor. Isang mahinang ngiti. Mabuti naman at napadalaw ka, Hija. Ang boyfriend mo, si Sir Victor Corpus, ang gumawa ng paraan para sa lahat ng ito. Napakabait na bata. Sa pagkarinig ng pangalang iyon, biglang nagbago ang anyo ni Mang Nestor. Ang mahinang ngiti sa kanyang labi ay nawala. Ang kanyang mga mata, na kanina'y kalmado, ay biglang nanlisik. Ang kanyang paghinga ay bumilis. Bigla nitong hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Bella. Ang hawak nito ay hindi na mahina. Ito ay puno ng puwersa. Puno ng isang damdaming matagal nang nakakulong. Tay Nestor, ayos lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong ni Bella. Yumuko si Mang Nestor, palapit sa tenga ni Bella, na para bang may ibubulong na isang napakahalagang sikreto. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Corpus! Anas nito. Ang boses ay garalgal at puno ng galit na hindi maipagkakamali. Demonyo. Nabitawan ni Bella ang basket na dala niya. Ang mga prutas ay gumulong sa sahig, ngunit hindi niya iyon inintindi. Ang lahat ng kanyang atensyon ay nasa matandang lalaki at sa salitang binitiwan nito. Demonyo. Umalis si Bella sa bahay ng mga Reyes na lutang ang isip. Ang mga salita ni Mang Nestor ay umuukit sa kanyang utak. Bakit? Bakit ganoon na lang ang galit ng isang mabait na matanda sa pangalan ng taong tumutulong sa kanila? Hindi na siya umuwi kaagad. Naglakad-lakad siya sa kanilang barangay. Ang isip ay naglalakbay sa mga posibleng kasagutan. Kailangan niya ng isang taong makapagsasabi sa kanya ng mga kwento ng nakaraan. Naalala niya si Lola Remedios, ang pinakamatandang residente sa kanilang lugar. Ang maliit nitong sari-sari store ay naging saksi sa lahat ng pagbabago sa San Rafael
Nagpunta siya roon at bumili ng soft drinks. Oh, Bella, napasyal ka, bati ni Lola Remedios. Ang mukha ay kulubot na sa katandaan, ngunit ang mga mata ay matalas pa rin. La, pwede po magtanong? Panimula ni Bella. Tungkol po sa mga lupa dito sa atin noon. Paano po ba nagsimula ang lahat? Napangiti si Lola Remedios. Tila natutuwa na may interesadong makinig sa kanyang mga kwento. Naku, Hija! Malaki na ang ipinagbago ng lugar na ito. Dati, puro bukid at kakahuyan lang dito. Kakaunti lang ang mga pamilya. Kasama na po ba doon ang mga korpus? Tanong ni Bella. Sinubukang gawing kaswalang tono. Ang ngiti ni Lola Remedios ay bahagyang nawala. Ang mga korpus. Sila ang pinakamalaking nagbago. Dumating dito ang ama ni Victor, si Don Ricardo, na halos walang dala, ngunit magaling sa negosyo at magaling makipagkaibigan. May diin sa huling salita. Naramdaman iyon ni Bella. Mayroon siyang naging matalik na kaibigan dito. Pagpapatuloy ng matanda. Isang karpintero, pero hindi lang basta karpintero. Isa siyang henyo sa kahoy. Ang galing-galing! Silang dalawa ang laging magkasama. Nagtayo sila ng isang maliit na talyer. Ang isa ang utak, ang isa naman ang kamay. Ano po ang nangyari? Tanong ni Bella. Ang puso niya ay nagsisimula ng kumabog ng mas mabilis. Napabuntong hininga si Lola Remedios. Ang kwento, nilinlang daw ng ama ni Victor ang kanyang kaibigan. May pinapirmahang mga papel, kasunduan daw para palakihin ang negosyo, lingid sa kaalaman ng karpintero, deed of sale pala iyon. Ibinenta niya ang lahat ng kanyang pag-aari ang lupa, ang talyer sa presyong halos ibinigay na lang. Nang malaman niya, huli na ang lahat. Gumuho ang mundo niya. Nawala ang lahat sa kanya sa isang iglap. Isang malamig na kaba ang gumapang sa buong katawan ni Bella. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsisimula ng magkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang galit sa mga mata ni Mang Nestor. Ang biglaang kabaitan ni Victor. Ang kwentong ito. Nanginginig ang kanyang boses nang magtanong siya. Sino po? Sino po yung magaling na karpintero, La? Tumingin si Lola Remedios sa malayo, na para bang binabalikan ng isang alaalang matagal nang nakabaon. Ang pangalan niya, Nestor. Huminto saglit ang matanda. At pagkatapos ay tumingin ng diretso sa mga mata ni Bella. Ang apelyido niya ay Reyes. Nakatayo si Victor sa likod ng glass wall ng kanyang malawak at malamig na opisina, tanawang abalang syudad sa ibaba. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang baso ng mamahaling alak. Ngunit ang kanyang atensyon ay wala roon. Ito ay nasa isang maliit at kupas ng litrato na nakapatong sa kanyang mesa. Ang litrato ng dalawang binatang lalaki, magkaakbay, nakangiti sa mundo. Ang isa ay ang kanyang ama, si Ricardo Corpuz, nooy payat pa at puno ng pangarap. Ang isa naman ay si Nestor Reyes, matipuno at may mga matang nangungusap ng talento, ang larawan ng dalawang matalik na magkaibigan. Para sa iba, ito ay isang larawan ng magandang simula. Ngunit para kay Victor, ito ay isang larawan ng kahihiyan, isang paalala ng isang utang na hindi dapat umiral. Dugot pawis, iyon ang palaging sinasabi ng kanyang ama noong nabubuhay pa ito. Itinayo ko ang lahat ng ito mula sa dugot pawis. Ngumisi si Victor. Dugot pawis o dugo ng iba? Kinuha niya ang litrato. Pinagmasdan niya ang mukha ni Nestor Reyes, ang mukha ng isang taong naging hagdanan ng kanyang ama. At ngayon, ang anak nito, si Marco, ay naglalakas loob na tumingin sa babaeng gusto niya. Ang kasaysayan ay tila gustong umulit, ngunit sa pagkakataong ito, sisiguraduhin niyang ibang-iba ang magiging katapusan.
Ang pamilya Reyes ay isang basura ng kahapon na kailangang linisin at ang pagdalaw niya sa kanila, ang pag-aalok ng tulong, ay hindi dahil sa awa. Ito ay isang kalkuladong hakbang, isang paraan upang makalapit, upang pag-aralan ang kanilang kahinaan. At nakita na niya ito, ang kanilang desperasyon. Kinuha ni Victor ang kanyang cellphone at i-denial ang numero ng kanyang abogado. Attorney Mendoza, bungad niya. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Kamusta na ang mga papeles? Good morning, Sir Victor. Sagot ng abogado sa kabilang linya. Everything is in order. The title is clean. Nasa pangalan po ng inyong korporasyon ang lupa, kung saan nakatirik ang bahay ng mga Reyes. Walang anumang kwestiyon sa legalidad. Good, sabi ni Victor. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi aabot sa kanyang mga mata. I want you to file the formal petition. Today, the petition for eviction, sir? May pag-aalinlangang tanong ng abogado. Yes, attorney. Eviction, maring sagot ni Victor. I want them out. Bigyan mo sila ng notice, ang pinakamaikling panahong pinapayagan ng batas. I want this done quickly and quietly. Masusunod po, Sir Victor. Ibinaba ni Victor ang tawag. Ibinalik niya ang litrato sa mesa. Ngunit sa pagkakataong ito, itinapat niya ito sa kanyang baso ng alak na para bang isang tagay sa kanyang tagumpay. Ang kabaitan niya ay nagampanan na ang kanyang papel, oras na para sa pangalawang akto. Alam niyang si Bella ay nag-iimbestiga na. Nararamdaman niya ang unti-unting paglayo nito, ang pagdududa sa mga mata nito. Kailangan niyang unahan ito. Kailangan niyang sirain ang anumang tiwalang natitira nito para kay Marco bago pa man ito malaman ang buong katotohanan. Kinahapunan, pinuntahan niya si Bella sa eskwelahan kung saan ito nagtuturo. Hinintay niya itong lumabas at sinalubong na may seryosong mukha. Isang mukha ng isang taong nasasaktan. Bella, panimula niya. Ang boses ay malumanay. Pwede ba tayong mag-usap saglit? Nagulat si Bella sa biglaang pagsulpot niya. Victor, anong ginagawa mo dito? Nag-alala ako sa'yo. At nasasaktan. Sabi niya, tinitigan ito ng diretso sa mata. Ito ang kanyang pinakamagaling na pag-arte. Nakarating sa akin na nagtatanong-tanong ka raw tungkol sa pamilya ko. Tungkol sa nakaraan. Nakita niya ang pagkagulat sa mukha ni Bella. Nahuli niya ito. Bella? Akala ko ba may tiwala ka sa akin? Sabi niya. Ang boses ay puno ng pighati. Ibinigay ko ang lahat. Tinulungan ko ang pamilya ni Marco dahil sa'yo. Dahil alam kong mahalaga sila sa'yo. Ginawa ko yon nang walang hinihintay na kapalit. Tapos, ito ang isusukli mo? Ang pagdudahan ng pagkatao ko? Napaiwas ng tingin si Bella. Hindi sa ganoon, Victor. May mga narinig lang ako. Mga narinig? Mula kanino? Sa isang tambay na walang ginawa kundi sisihin ang mundo sa kanyang kahirapan? Umismid si Victor. Bella, ginagawa ko ang lahat ng ito para sa'yo. Para sa atin. Pero kung mas pinaniniwalaan mo pa ang mga sabi-sabi kaysa sa akin, siguro kailangan kong mag-isip-isip. Ito ang kanyang alas. Ang paglalaro bilang biktima. Nakita niya ang pagkalito at guilt sa mga mata ni Bella. Gumagana ang kanyang plano. I'm sorry, Victor. Mahinang sabi ni Bella. Hindi ko sinasadya. Ngumiti si Victor. Isang mapait na ngiti. Sana nga. Tumalikod na siya na para bang tapos na ang usapan. Ngunit bago siya tuluyang umalis, humarap siyang muli. May kailangan lang akong asikasuhin. Isang bagay na dapat noon ko pa ginawa. Ang mga salitang iyon ay may dalang panganib. Ngunit hindi iyon napansin ni Bella. Isang oras ang lumipas. Nasa labas ng kanilang bahay si Marco. Tinatapos ang huling detalye ng door panel. Malapit na siyang matapos.
Sa kabila ng lahat, may munting pag-asa sa kanyang puso. Kapag nabayaran siya para dito, magkakaroon siya ng sapat na pera para sa ilang buwang gamot ni Itay. Hindi na niya kakailanganing umasa sa tulong ni Victor. Isang puting van ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Bumaba mula rito ang isang lalaking nakabarong. May dalang isang makapal na brown envelope. At sa likod nito, bumaba rin mula sa kanyang itim na kotse, si Victor Corpus. Napahinto sa pag-ukit si Marco. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng malakas. Ang lalaking nakabarong ay lumapit sa kanya. Ako nga po, nautal na sagot ni Marco. Ako po si Mr. Jimenez, isang court sheriff. May dala po akong opisyal na dokumento para sa inyo, sabi ng lalaki sa formal na tono. Inabot nito ang brown envelope kay Marco. Nanginginig ang mga kamay ni Marco nang tanggapin niya ito. Tumingin siya kay Victor na nakatayo sa dikalayuan. Nakangisi. Ang ngisi ng isang demonyo na nanonood sa kanyang obra maestra. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Sa loob, isang makapal na papel na may selyo ng korte. Ang kanyang mga mata ay mabilis na binasa ang mga nakasulat, ngunit iisang linya lang ang tumatak sa kanyang isipan. Ang mga salitang tila isang hatol ng kamatayan. Utos, enjika, pagpapalis, eviction notice. Binibigyan ang pamilya Reyes ng 30 araw para lisanin ang nasabing lupain. Nabitawan ni Marco ang papel. Ang pait na hawak niya ay bumagsak sa lupa. Ang ingay ng pagbagsak nito ay tila ang tunog ng pagguho ng kanyang mundo. Ang papel ay tila isang tuyong dahon na dahan-dahang nahulog mula sa nanginginig na kamay ni Marco. Sa isang saglit, ang buong mundo ay naging tahimik. Nawala ang tunog ng hangin, ang huni ng mga ibon, ang malayong tawanan ng mga bata. Ang tanging naririnig niya ay ang dumadagundong na pagtibok ng sarili niyang puso, isang martilyong pumupukpok sa loob ng kanyang dibdib. Pagkatapos, ang katahimikan ay pinunit ng isang sigaw. Anak? Ano yan? Si Aling Dolores, na naalarma sa pagdating ng mga bisita, ay tumakbo palabas ng bahay. Nakita niya ang papel sa lupa. Nakita niya ang pamumutla sa mukha ng kanyang anak. Dinampot niya ang sulat. Ang mga mata niya ay mabilis na tumakbo sa mga nakasulat. 1 beses, 2 beses, 3 beses. Tila hindi kayang iproseso ng kanyang isipan ang kahulugan ng mga salita. Hindi. Bulong niya. Hindi to totoo. Tumingin siya kay Victor, na nakatayo pa rin sa dikalayuan na may malamig na ngiti. Sir Victor, hindi po ba kayo ang nagpadala nito? Isang masamang biro lang to, hindi ba? Hindi sumagot si Victor. Ang kanyang pananahimik ay mas malakas pa sa anumang pagkumpirma. At doon, gumuho ang mundo ni Aling Dolores. Ang pag-asa na itinayo ni Victor sa kanyang puso ay biglang gumuho at naging abo. Hindi! Sigaw niya. Isang sigaw na puno ng sakit at pagtataksil. Hayop ka! Hayop kayo! Matapos ninyong magpanggap na tutulong. Ito ang gagawin ninyo sa amin? Ahas ka! Demonyo ka! Sa loob ng bahay. Isang malakas at sunod-sunod na ubo ang narinig. Ang ingay at tensyon ay umabot na kay Mang Nestor. Nawala sa isip ni Marco si Victor. Ang tanging mahalaga na lang ay ang kanyang ama. Nagmamadali siyang pumasok sa loob. Nakita niya si Mang Nestor na hirap sa paghinga. Ang dibdib ay umaangat baba sa bawat pag-ubo na tila pinupunit ang kanyang baga. Ang eksena sa sumunod na mga araw ay isang paulit-ulit na bangungot. Sinubukan ni Marco ang lahat. Nagpunta siya sa kapitan ng barangay, dala-dala ang sulat. Tiningnan lang ito ng kapitan, umiling, at ibinalik sa kanya. Pasensya na Marco, sabi nito na may halong awa. Legal ang papel. May titulo sila. Wala tayong magagawa. Nagtanong siya sa mga kamag-anak, sa mga kaibigan. Ang lahat ay nagbigay ng simpatya, ng mga salitang kaya nyo yan,
ng isang platong pagkain, ngunit walang sino man ang makapagbigay ng solusyon. Paano mo lalabanan ng isang dambuhalang may hawak na batas? Ang bahay, na dati isang lugar ng kapayapaan sa kabila ng kahirapan, ay naging isang impyerno. Si Aling Dolores ay hindi na tumigil sa pag-iyak at paninisi. Sinisisi niya ang kanyang asawa sa pagiging mahina at nagpaloko noon. Sinisisi niya si Marco sa pagiging walang silbi at palamunin. Sinisisi niya ang buong mundo. Ang kanyang mga salita ay mga bubog na nagkalat sa kanilang sahig, sinusugatan ang lahat sa bawat paghakbang. Isang hapon, habang si Marco ay nakaupo sa labas, tulala at hindi alam kung ano ang susunod na gagawin, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Marco, si Bella. Nakatayo ito sa kanilang tarangkahan, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Bago pa man makapagsalita si Marco, lumabas si Aling Dolores mula sa kusina. Ang mga mata ay namumugto at puno ng galit. Nang makita niya si Bella, ang lahat ng galit niya sa mundo ay tila natagpuan ng isang puntirya. "At anong ginagawa mo dito?" sigaw ni Aling Dolores. Dinuduro si Bella. "Hindi ka pa ba masaya? Ikaw! Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito." Nagulat si Bella. "Po, Aling Dolores, gusto ko lang po sanang tumulong." "Tulong? Anong tulong ang magagawa mo? Ikaw ang nagdala sa demonyong Victor na yan dito. Dahil sa kalandian mo, nagulo ang buhay namin. Kung hindi ka niya niligawan, hindi niya sana kami napansin. Hindi sana niya nalaman ang tungkol sa lupa. Ikaw ang may kasalanan. Hindi po totoo yan." Nanginginig na sabi ni Bella. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. "Umalis ka dito!" sigaw ni Aling Dolores. "Mahiya ka sa sarili mo! Lumayas ka!" Sa buong panahong iyon, nakatingin lang si Marco. Bawat salitang ibinabato ng kanyang ina kay Bella ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Gusto niyang tumayo. Gusto niyang ipagtanggol si Bella. Gusto niyang isigaw sa kanyang ina na tumigil na, pero hindi niya magawa. Dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, isang maliit at makamandag na tinig ang bumubulong. Paano kung tama siya? Ang kahihiyan ay tila isang kumunoy na humihila sa kanya pababa. Paano niya haharapin si Bella? Ano ang sasabihin niya na ipaglalaban niya ito? Isang biro. Hindi nga niya kayang ipaglaban ang sarili nilang tahanan. Tumingin si Bella sa kanya. Ang mga mata ay nagmamakaawa. Naghihintay na may gawin siya, ngunit ang nakita ni Bella sa mga mata ni Marco ay hindi pag-asa. Ito ay isang blankong pader. Pinilit ni Marco na magsalita. Ang mga salita ay parang mga batong bumara sa kanyang lalamunan. "Umalis ka na," sabi niya. Ang boses ay malamig at walang buhay. "Marco, umalis ka na, Bella." Ulit niya. Hindi makatingin ng diretsyo. "Pakiusap, hindi kita iiwan," sabi ni Bella. Humakbang palapit at doon, tumingin si Marco sa kanya. Ang mga mata niya ay puno ng sakit, puno ng pagod, puno ng isang nakakakilabot na pagtanggap sa pagkatalo. Baka tama si nanay. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Bella nang mas malakas pa sa isang sampal. Napahinto siya. Ang huling sinag ng pag-asa sa kanyang mukha ay tuluyang namatay. Tumango siya ng dahan-dahan. Tumalikod. At tahimik na naglakad palayo. Ang bawat hakbang ay tila 1,000 libra ang bigat. Naiwan si Marco na mag-isa. Pinanood niya ang paglayo ni Bella hanggang sa ito ay maging isang maliit na tuldok na lang. Ang huling tulay na nagkokonekta sa kanya sa pag-asa ay sinunog na niya mismo. Pumasok siya sa kanyang maliit na espasyo sa likod bahay, ang kanyang workshop, madilim at amoy lumang kahoy. Dati, ito ang kanyang kanlungan. Ngayon, para itong isang libingan. Ang kanyang mga mata ay napako sa mga gamit ng kanyang ama na nakasabit sa pader, ang mga lagari,
Ang mga katam, ang mga pait, mga saksi sa kanilang mga pangarap at sa kanilang kabiguan. Kinuha niya ang pait na paborito niyang gamitin. Ang bigat nito sa kanyang kamay ay pamilyar, ngunit ngayon parang wala na itong silbi. Para saan pa ang paglikha kung ang lahat ay mawawala rin naman? Dahan-dahan, ibinuka niya ang kanyang palad. Ang pait ay nahulog. Ang tunog ng metal na tumama sa sementadong sahig ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Isang matinis, tuyo, at mapait na tunog. Ang tunog ng pagsuko, ang bawat salitang binitiwan ni Marco ay isang punyal na paulit-ulit na tumatarak sa puso ni Bella. Baka tama si nanay. Sa loob ng 2 araw, hindi siya lumabas ng kanyang kwarto. Ang sakit ay pisikal. Nararamdaman niya ito sa kanyang dibdib, sa kanyang lalamunan. Mas masakit pa sa mga masasakit na salita ni Aling Dolores, ang blankong mga mata ni Marco. Ang mga matang iyon, na dati puno ng pangarap tuwing tumitingin sa kanya, ay naging isang walang hanggang kawalan. Ngunit sa 3 araw, habang nakatitig sa kisame, isang imahe ang biglang pumasok sa kanyang isip. Ang imahe ni Mang Nestor. Ang nanginginig nitong kamay na nakahawak sa kanya, ang mga mata nitong nag-aalab sa galit. Ang salitang ibinulong nito, corpus, demonyo. Doon, isang bagong damdamin ang pumalit sa sakit. Galit, hindi galit kay Marco, kundi galit sa kawalang katarungan. Galit kay Victor na napakagaling magsuot ng maskara ng kabutihan. Bumangon siya. Nagilamos, nag-ayos ng sarili. Kung sumuko na si Marco, hindi ibig sabihin ay susuko na rin siya. Hindi niya hahayaang manalo ang kasamaan ng ganoon na lang. Kung mayroong kahit isang maliit na sinulid ng pag-asa, hahanapin niya iyon kahit mag-isa. Ang sagot ay wala sa mga papel na legal. Ang sagot ay nasa nakaraan. At ang tanging taong may hawak ng susi sa nakaraan ay si Mang Nestor. Nagpunta siya sa bahay ng mga Reyes, handa sa anumang masasakit na salitang posibleng marinig mula kay Aling Dolores. Ngunit sa kanyang pagkagulat, tahimik ang bahay. Naabutan niya si Aling Dolores na nakaupo sa labas. Tulala, ang mga mata ay pagod na sa kaiiyak. Hindi man lang siya nito pinansin. Pumasok si Bella sa loob. Naabutan niya si Marco na nag-aayos ng mga gamit sa isang karton. Hindi rin siya nito tiningnan. Ang hangin sa pagitan nila ay mabigat. Dumiretso siya sa silid ni Mang Nestor. Ang matanda ay gising, nakatingin lang sa bintana. Mas payat ito ngayon at tila mas malalim ang mga guhit sa mukha nito. Umupo si Bella sa kanyang tabi. Tay Nestor, mahinang tawag niya. Tumingin ito sa kanya. Sa mga mata nito, wala ang galit na nakita niya noon. Ang nandoon ay pagod. Pagod na sa pakikipaglaban. Bella, Ija, sabi nito. Ang boses ay mahina. Patawarin mo na kami sa gulo. Umiling si Bella. Pinipigilan ang mga luhang nagbabanta. Wala po kayong kasalanan, Tay. Kinuha niya ang isang lumang photo album na nakita niya sa ibabaw ng isang baul. Tay, pwede po bang magkwento kayo sa akin? Tungkol po sa dati. Tungkol sa talyer ninyo. Sa simula, ayaw magsalita ni Mang Nestor. Masakit. Masyadong masakit balikan. Ngunit hindi sumuko si Bella. Dahan-dahan niyang binuklat ang album. Mga larawang kupas ng mga kasangkapang gawa sa kahoy. Mga larawan ng isang batang Marco na naglalaro sa talyer. Ang gaganda po ng mga gawa ninyo, sabi ni Bella. Sayang, at nawala. Ang mga salitang iyon ang tila nagbukas ng isang gripo. Dahan-dahang nagsimulang magkwento si Mang Nestor. Ang kwento ng kanyang pangarap. Ang kwento ng pagkakaibigan. Ang kwento ng pagtataksil. Habang nagsasalita, ang kanyang boses ay unti-unting lumalakas. Na para bang ang pagbabalik tanaw sa nakaraan ay nagbibigay sa kanya ng bagong lakas. Lahat ng pinaghirapan ko, kinuha niya,
Sabi ni Mang Nestor, ang mga kamao ay nakakuyom. Nilinlang niya ako. May pinapirmahan siyang mga papel na hindi ko naiintindihan. Ang sabi niya, para sa negosyo. Yun pala, yun na ang katapusan ko. Wala po ba kayong naitagong kahit anong ebidensya, Tay? Tanong ni Bella, kumakapit sa bawat salita. Kahit isang pirasong papel, isang kasunduan, umiling si Mang Nestor. Sinunog ko ang lahat ng alaala niya, lahat. Maliban sa isa. Ang mga mata ng matanda ay napako sa isang bagay sa paanan ng kanyang higaan. Isang malaki at antigong baul na yari sa kahoy. Ang baul na yan, sabi ni Mang Nestor. Ang boses ay nanginginig. Ang huling ginawa ko sa talyer bago ito mawala. Diyan. Diyan ko itinago ang nag-iisang patunay. Ang nag-iisang bagay na hindi niya nakuha. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Bella. Ito na ba yun? Ano po ang laman niyan, Tay? Hindi ko na matandaan, Hija. Ngunit alam kong importante iyon. Isang kasunduan. Isang pangako. Pumunta si Marco sa pintuan ng silid. Narinig niya ang lahat. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, isang kislap ng buhay ang bumalik sa kanyang mga mata. Tinulungan niya si Bella na hilahin ang baul sa gitna ng silid. Ito ay mabigat at puno ng alikabok. Nasaan po ang susi, Tay? Tanong ni Marco. Umiling si Mang Nestor. Nawala na. Itinapon ko kasama ng galit ko. Napatingin si Bella at Marco sa isa't isa. Ang pag-asa ay muling sumilay, ngunit agad ding hinarangan ng isang bagong problema. Sinubukan ni Marco na buksan ito gamit ang kanyang mga gamit. Sinubukan niyang sirain ang bisagra, ngunit ang baul ay tila may sariling buhay. Ang pagkakagawa nito ay napakatibay, napakatalino. Ginawa ko yan para hindi mabuksan ni numan. Mahinang sabi ni Mang Nestor na may bahid ng pagmamalaki sa kabila ng sitwasyon. Pagod na naupo si Marco sa sahig, katabi ng baul. Tinitigan niya ito, pinag-aralan ang bawat detalye. Ang mga ukit, ang mga dugtungan, at lalo na ang kandado. Ang kandado ay hindi gawa sa metal. Ito ay gawa rin sa kahoy na may masalimuot na disenyo. Walang butas para sa susi. At doon, habang nakatitig sa kandado, isang alaala mula sa kanyang pagkabata ang biglang bumalik. Isang hapon, sa talyer, habang tinuturuan siya ng kanyang ama. Tandaan mo, anak, sabi nito, ang kahoy ay may sariling sikreto. Ang pinakamagaling na karpintero ay hindi lang gumagawa. Nakikipag-usap siya sa kahoy. Naalala niya ang isang laruan na ginawa ng kanyang ama. Isang kahon na may sikretong lagayan na nagbubukas lamang kapag pinindot mo ang mga bahagi nito sa tamang pagkakasunod-sunod. Napatingin siya sa kandadong kahoy. Hindi ito isang ordinaryong kandado. Ito ay isang puzzle. Isang puzzle. Ang realisasyon ay tila isang kidlat na gumising sa bawat himaymay ng pagkatao ni Marco. Ang pagod at kawalan ng pag-asa na bumabalot sa kanya sa mga nagdaang araw ay biglang naglaho. Napalitan ng isang matinding pokus, lumuhod siya sa harap ng baul. Si Bella, Mang Nestor, at maging si Aling Dolores na sumilip mula sa kusina ay nakatingin sa kanya. Naghihintay, ang buong mundo nila ay tila lumiit at nagkasya sa maliit na silid na iyon sa pagitan ni Marco at ng antigong kahon na gawa sa kahoy. Hinaplos niya ang kahoy na kandado. Pamilyar ang pakiramdam nito sa kanyang mga daliri. Ito ang klase ng kahoy na paboritong gamitin ng kanyang ama. Yakal. Matigas, matibay, at may kakaibang bigat. Sinubukan niyang alalahanin ang lahat ng itinuro sa kanya. Ang mga aral na madalas niyang balewalain noong bata pa siya dahil mas gusto niyang maglaro. Ngayon, ang bawat isa sa mga aral na iyon ay mas mahalaga pa sa ginto. Ang bawat piraso ng kahoy ay may kwento, sabi noon ng kanyang ama. Kailangan mo lang pakinggan.
Ipinikit ni Marco ang kanyang mga mata. Isinandal niya ang kanyang sentido sa malamig na kahoy. Huminga siya ng malalim. Sinubukan niyang pakinggan. Ang kanyang mga daliri ay marahang gumapang sa ibabaw ng kandado. Hinahanap hindi ang butas ng susi, kundi ang mga imperpeksyon, ang mga guhit, ang mga dugtungan na halos hindi makita ng mata. Ito ang mga sikreto ng isang tunay na karpintero. Naramdaman niya ito. Isang maliit na bahagi sa gilid ng kandado na bahagyang nakaangat, na kung hindi mo papansinin, ay aakalain mong bahagi lang ng disenyo. Diniinan niya ito gamit ang kanyang hinlalaki. Walang nangyari. Hindi siya sumuko. Muli niyang sinuri ang kabuuan nito. Ang mga ukit ng dahon at bulaklak na nakapalibot dito. Napansin niya na ang mga ugat ng dahon ay hindi basta-basta disenyo lang. Ito ay mga linya. Mga linyang nagtuturo sa isang direksyon. Sinundan ng kanyang mga daliri ang mga linya. Mula sa isang dahon, patungo sa isa pa, hanggang sa huminto ito sa isang maliit na tuldok sa gitna ng isang bulaklak. Diniinan niya ang tuldok na iyon, at pagkatapos, sinubukan niyang muling idiin ang nakaangat na bahagi sa gilid. Isang mahinang click ang kanilang narinig. Napamulat si Marco. Nagkatinginan sila ni Bella. Ang tunog na iyon, kahit napakahina, ay parang isang kulog ng pag-asa sa loob ng tahimik na silid. Ngunit hindi pa ito bukas. Ang isang bahagi pa lang ang gumalaw. Tumingin si Aling Dolores kay Marco na may halong pagtataka at pag-asa sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, hindi panunuya ang nakita ni Marco sa kanyang ina, kundi isang bakas ng paghanga. Dahan-dahan itong lumapit. Ang atensyon ay nakatuon sa ginagawa ng anak. Hindi ito swerte. Alam iyon ni Marco. Ito ay alaala. Ito ay kaalaman. Ang mga aral na ibinaon niya sa limot ay unti-unting bumabalik. Muli niyang pinag-aralan ang kahoy na kandado. Ang unang pagpindot ay naglabas ng isa pang maliit na panel na halos hindi rin kapansin-pansin. Hindi niya ito sinubukang hilaan o itulak. Sa halip, ginamit niya ang kanyang mga daliri para maramdaman ang daloy ng wood grain, ang direksyon ng mga hibla ng kahoy. Sundan mo ang puso ng kahoy, anak. Naalala niyang sabi ng kanyang ama. Ito ang magsasabi sa iyo kung saan ka pupunta. Sinundan niya ang grain. Mula sa bagong bukas na panel, ang mga linya ng kahoy ay tila isang ilog na umaagos paikot sa kandado, patungo sa kabilang dulo. Doon, may isa pang ukit ng bulaklak, katulad ng nauna. Diniinan niya ang gitna nito. Pagkatapos, gamit ang isang maliit at patag na piraso ng metal mula sa kanyang bulsa, marahan niyang itinulak ang panel na una niyang nabuksan. Isang mas malakas na clack ang narinig. Isang mahabang piraso ng kahoy, sa gilid ng kandado, ang bahagyang umangat. Malapit na! Bulong ni Bella, na tila takot huminga ng malakas. Ang kanyang mga daliri ay naging extension ng kanyang alaala. Hindi na siya nag-iisip. Gumagalaw na lang siya base sa pakiramdam, sa instinct na ipinamana sa kanya ng dugo at ng panahon. May isa pang nakatagong pindutan sa ilalim ng nakaangat na piraso ng kahoy. Pinindot niya iyon. Pagkatapos, marahan niyang inikot ang isa sa mga inukit na dahon na para bang ito ay isang dial. Sa huling pagpihit, isang malakas at matunog na kalansing ang umalingaw-ngaw. Ang buong mekanismo ng kandado ay bumigay. Ang kandado ay bukas na. Napabuntong hininga si Marco. Ramdam ang pagod na tila galing siya sa isang mahabang laban. Tumingin siya sa kanyang ama. Si Mang Nestor ay nakangiti. Isang ngiting pagod, ngunit puno ng pagmamalaki. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata nito. Dahan-dahan, gamit ang tulong ni Bella, itinaas ni Marco ang mabigat na takip ng baul. Isang amoy ng lumang kahoy at papel ang sumalubong sa kanila. Ang lahat ay napayuko para tingnan ang laman. Ang kanilang inaasahan ay isang folder
na puno ng mga dokumento, isang titulo o isang legal na kasulatan. Ngunit hindi iyon ang laman ng baul. Sa loob, sa ibabaw ng ilang mga lumang damit, ay may isang bagay lang, hindi mga papel, hindi titulo, isang litrato, isang kupas at naninilaw ng litrato. Kinuha ito ni Bella gamit ang nanginginig na kamay. Nasa litrato ang dalawang binatang lalaki, magkaakbay, nakangiti ng malapad. Ang kanilang mga mata ay nagniningning sa pangarap at pagkakaibigan. Ang isa ay isang batang-batang Nestor Reyes. Ang isa naman ay ang ama ni Victor, si Ricardo Corpuz. Isang matinding pagkadismaya ang naramdaman ng lahat. Ito lang, isang litrato. Ang lahat ng pag-asa ay tila muling maglalaho. Teka, sabi ni Marco. Ibalik mo. Napansin niya ang isang bagay. Ang litrato ay mas makapal kaysa sa karaniwan. Maingat niyang binaliktad ito. Sa likod nito, may sulat kamay. Ang tinta ay medyo kumupas na sa katagalan, ngunit nababasa pa. Ito ay isang kasunduan. Isang kasunduang isinulat sa likod ng kanilang pinakaunang litrato bilang simbolo ng kanilang tiwala sa isa't isa. May pirma nilang dalawa. Binasa ni Bella ang mga huling salita ng malakas. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon at sa harap ng Diyos. Kinikilala ko si Nestor Reyes hindi bilang kasosyo, kundi bilang kapwa may-ari, co-owner, ng lahat ng aming itatayong pangarap. Hawak ni Marco ang litrato na para bang ito ang pinakasagradong bagay sa mundo. Ang bigat nito sa kanyang palad ay hindi bigat ng papel, kundi bigat ng 20 taon ng pagdurusa, ng ninakaw na pangarap, ng nawalang karangalan ng kanyang ama. Anong plano natin? Tanong ni Bella. Ang boses ay mahina ngunit puno ng determinasyon. Pupunta ba tayo sa isang abogado? Tumingin si Marco sa litrato. Pagkatapos ay sa mga mata ni Bella. Umiling siya. Masyadong matagal iyon, Bella. Sabi niya. Ang boses ay kalmado. Isang klase ng kalamigan na hindi pa naririnig ni Bella mula sa kanya. Masyadong madaling laruin ng pera ni Victor ang batas. Kung sa korte kami maglalaban, matatalo kami bago pa man kami magsimula. Kung ganoon, ang laban na ito ay hindi na lang para sa lupa. Pagpapatuloy ni Marco, para ito sa pangalan ng tatay ko, para sa dignidad natin. Kailangan itong marinig ng lahat. Kailangan nilang malaman ang katotohanan mula sa amin, hindi mula sa mga bayad na abogado. Kinagabihan, ang buong bayan ay abala para sa pinakamalaking pagdiriwang ng taon, ang anibersaryo ng pagkakatatag ng kanilang munisipyo. At ang host ng engrandeng pagtitipon sa plaza, ang pinakamalaking sponsor ay walang iba kundi si Victor Corpuz. Habang ang lahat ay nagsusuot ng kanilang pinakamagagandang damit, si Marco ay nagsuot lang ng isang malinis ngunit lumang polo shirt at maong. Ganoon din si Bella. Simple lang ang kanyang bestida. Hindi sila pupunta doon para makipagsosyalan. Pupunta sila doon para sa isang laban. Pagdating nila sa plaza, ang tanawin ay nakasisilaw. May mga kumikinang na ilaw na nakasabit sa mga puno, mga mesang may puting mantel na puno ng pagkain, at mga taong nakagayak na parang mga artista. Sa gitna ng lahat, may isang malaking entablado. Naglakad sila papasok. Ang lahat ng mga mata ay napunta sa kanila. Ang mga bulungan ay nagsimula. Anong ginagawang tambay-nayan dito? Tingnan mo, kasama pa niya si Maambela. Walang hiya, hindi ba't pinaalis na sila sa lupa nila? Naramdaman ni Marco ang bawat tingin, ang bawat bulong. Dati, ang mga ito ay sapat na para yumuko siya at tumakbo palayo. Ngunit hindi ngayon. Hinawakan niya ng mas mahigpit ang kamay ni Bella at nagpatuloy sila sa paglakad. Ang hawak niya sa litrato sa loob ng kanyang bulsa ay ang kanyang anting-anting. Sa wakas, umakyat si Victor Corpuz sa entablado. Ang suot nitong suit ay mamahalin. Ang ngiti nito ay perpekto. Kinuha niya ang mikropono.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Panimula niya, ang boses ay malakas at puno ng kumpiyansa. Isang karangalan po para sa pamilya Corpuz na maging bahagi ng pagdiriwang na ito. Ang aking ama, si Ricardo Corpuz, ay nagturo sa akin ng isang napakahalagang aral na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa dangal at integridad. Napangisi si Marco. Ang kapal ng mukha. Ang aming tagumpay ay itinayo namin mula sa dugot pawis. Pagpapatuloy ni Victor, mula sa katapatan sa aming kapwa. At iyon po ang pangakong iiwan namin sa susunod na henerasyon. Isang legasiya ng karangalan. Pagkatapos ng kanyang mga salita, nagpalakpakan ang mga tao. Ngunit bago pa man siya makababa, isang boses ang pumutol sa ingay. Sandali lang po, lahat ay napalingon. Si Marco Reyes. Dahan-dahan siyang naglalakad papunta sa hagdan ng entablado. Sinubukan siyang harangin ng dalawang security guard. Teka, saan ka pupunta? May mahalaga lang po akong sasabihin. Kalmadong sagot ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Victor. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan ng mas malakas. Si Victor, na nagulat, ay sinenyasan ang mga guwardya na hayaan siya. Marahil ay inisip nitong ito na ang pagkakataon para lalo siyang ipahiya sa harap ng lahat. Isang malaking pagkakamali. Umakyat si Marco sa entablado. Kinuha niya ang isa pang mikropono. Sa unang pagkakataon, ang tambay na laging nakayuko ay nakatayo sa ilalim ng mga ilaw, nakatingin sa daan-daang tao. Magandang gabi po, panimula niya. Ang boses ay medyo nanginginig sa simula, ngunit unti-unting tumatatag. Hindi po ako magaling magsalita na tulad ni Sir Victor. Isa lang po akong karpintero. Huminga siya, ng malalim. Pero may kwento po ako. Isang kwento tungkol sa dalawang matalik na magkaibigan. Ang isa po ay isang henyo sa kahoy, at ang isa naman ay isang henyo sa pangarap. Magkasama po silang nagtayo ng isang maliit na talyer. Ang talyer na iyon ang naging buhay nila. Ang mga matatanda sa audience, lalo na ang mga kahenerasyon ni Mang Nestor, ay nagsimulang magkatinginan. Ang kwento ay pamilyar. Ngunit ang isang kaibigan po ay nagtiwala ng lubos. Pagpapatuloy ni Marco, ang boses ay nagsisimula ng magkaroon ng bigat. Pumirma siya sa isang papel na hindi niya naiintindihan. At sa isang iglap, ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang talyer, ang lupa, ang kanyang kinabukasan ay nawala. Kinuha po ng kanyang matalik na kaibigan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong plaza. Ang karpinterong iyon, sabi ni Marco. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Ay ang tatay ko. Si Nestor Reyes. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang litrato. Itinaas niya ito para makita ng lahat. At ito po sila, ang tatay ko at ang ama ni Sir Victor Corpuz. Isang malakas na gasps ang narinig mula sa mga tao. Binaliktad ni Marco ang litrato. At ito po ang kanilang pangako. Isang kasunduan na isinulat nila noong sila'y nangangarap pa lang. Isang kasunduan na nagsasabing, ang tatay ko ay hindi lang kasosyo, kundi kapwa may-ari. Binasa niya ng malakas ang mga nakasulat sa likod ng litrato. Bawat salita ay tila isang dagok sa nakanganga at namumutlang mukha ni Victor. Nang matapos si Marco, ang katahimikan ay mas lalo pang lumalim. Pagkatapos, isang mahinang bulungan ang nagsimula, lumalakas ng lumalakas na parang isang paparating na alon. Ang mga matatanda ay tumatango, tila sinasabing, naaalala ko. Iyon nga ang kwento. Ang katotohanan ay lumalabas na. Si Victor, na kanina'y isang hari sa kanyang entablado, ay ngayon ay parang isang kriminal na nahuli sa akto. Ang kanyang mukha, na dati maputi, ay ngayon ay putlang-putla sa galit at kahihiyan. Ang maskara ay tuluyan ng nabasag. Wala na siyang masabi. Isang bagay na lang ang kanyang nagawa. Itinuro niya si Marco. Ang kanyang daliri
ay nanginginig sa galit. Ilabas yan, sigaw niya sa mga security guard. Ang kanyang boses ay hindi na malumanay, kundi matinis at puno ng pagkasuklam. Ilabas ang mga yan dito. Ang utos ni Victor ay parang isang bala na pinakawalan sa hangin, ngunit bago pa man ito makatama, isang pader ang humarang. 2 security guard ang mabilis na umakyat sa entablado, handang kaladkarin si Marco pababa. Ngunit bago pa man nila ito mahawakan, isang matigas na boses ang pumigil sa kanila. Tigil, ang kapitan ng barangay, kasama ang ilang mga konsehal at si Lola Remedios, ay tumayo mula sa kanilang upuan at naglakad papunta sa harap ng entablado. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. Sila ang mga kinikilalang haligi ng komunidad. Ang kanilang salita ay may bigat. Hayaan ninyo ang bata. Sabi ng kapitan, ang kanyang mga mata ay nakatitig hindi sa mga guwardya, kundi kay Victor. Sir Victor, mayroon lang kaming isang katanungan para matapos na ang gulong ito. Lumingon ang lahat sa kapitan. Maging si Victor ay natigilan. Ang litratong iyan at ang kasunduang nakasulat sa likod nito. Sabi ng kapitan, ang boses ay malinaw at umalingaw-ngaw sa buong plaza. Totoo po ba o hindi? Ang buong bayan ay naghihintay ng sagot. Ang bawat paghinga, bawat pagkurap, ay nakatuon kay Victor. Ang kanyang entablado ay naging kanyang sariling bitayan. Ang mikropono ay naging saksi, pinagpawisan ng malapot si Victor. Ang kanyang perpektong ngiti ay naglaho na. Ang kanyang kumpiyansa ay naging abo. Tiningnan niya ang daan-daang mukha na nakatingin sa kanya, hindi na mga mukha ng paghanga, kundi mga mukha ng pag-uusig. Hindi siya sumagot. Dahan-dahan siyang tumalikod. Binitawan ang mikropono na lumikha ng isang malakas na kalabog sa speaker at nagmamadaling bumaba sa likod ng entablado. Isang kilos na mas malakas pa sa anumang pag-amin. Isang nakabibinging katahimikan. At pagkatapos, isang tao mula sa audience ang nagsimulang pumalakpak. Sinundan ito ng isa pa. At isa pa. Hanggang sa ang buong plaza ay umugong sa palakpakan. Ngunit ang palakpak ay hindi para sa mayamang negosyante na tumakbo, kundi para sa hamak na karpintero na nanindigan. Ilang linggo ang lumipas. Ang eskandalo ay mabilis na kumalat. Ang pangalan ng mga korpus na dati sinisimbolo ng tagumpay ay naging sinisimbolo na ngayon ng pandaraya. Upang maiwasan ang isang formal na kaso na mas lalong sisira sa kanilang reputasyon at negosyo, wala silang nagawa kundi makipag-areglo. Sa harap ng mga abogado at ng mga opisyal ng barangay, isinauli ng pamilya Corpus ang titulo ng lupa sa pamilya Reyes, kasama ang isang malaking halaga bilang danyos perwisyo sa 20 taon ng pagdurusa. Ang hustisya ay naibalik. Isang umaga, ang amoy ng bagong barnis at sariwang kahoy ay muling nanuot sa hangin sa paligid ng bahay ng mga Reyes. Sa labas, may isang bagong signboard na nakasabit, Reyes, Son, Artisan. Nakatayo si Marco sa harap nito, pinagmamasdan ang bawat letra na siya mismo ang umukit. Sa kanyang likuran, lumabas si Aling Dolores. Tahimik itong tumabi sa kanya. Nakatingin din sa signboard. Ang ganda ng gawa mo, anak. Sabi nito. Ang boses ay mahina, ngumiti si Marco. Salamat, Nay. Hinawakan ni Aling Dolores ang braso ng anak. Nang tingnan siya ni Marco, nakita niya ang mga luhang namumuo sa mga mata nito. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang umiyak ang kanyang ina, hindi dahil sa galit o awa sa sarili, kundi dahil sa isang emosyon na hindi niya akalain na makikita mula rito. Patawarin mo si nanay, anak. Sabi ni Aling Dolores, ang boses ay nanginginig na. Sa lahat ng taon na sinumbatan kita, na minaliit kita, hindi ko nakita ang galing mo, hindi ko nakita ang puso mo. Patawad, niyakap ni Marco ang kanyang ina. Isang yakap na naghilom sa lahat ng sugat ng nakaraan.
Sobrang ipinagmamalaki kita, Marco. Sa loob ng bahay, nakaupo si Mang Nestor sa isang bagong silyang degulong. Nakangiting pinapanood ang mag-ina mula sa bintana. Ang kanyang kalusugan ay unti-unti nang bumubuti. Ang kapayapaan ay bumalik na sa kanilang tahanan. Kinahapunan, habang abala si Marco sa pag-aayos ng kanyang mga gamit sa bagong linis na talyer, isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. Mukhang kailangan mo nga asistan. Si Bella, nakatayo sa pintuan ng talyer, may dalang merienda at may ngiti sa kanyang mga labi. Iniwan ni Marco ang kanyang ginagawa at lumapit dito. Sakto ang dating mo. Sweldo mo. Biro niya. Sabay abot ng isang maliit na pandesal. Nagtawanan sila. Ang lahat ng bigat at sakit ay nawala na. Ang natira na lang ay isang komportableng pagmamahal. Bella, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay naging seryoso. May gusto sana akong ibigay sa'yo. May kinuha siya mula sa kanyang bulsa. Hindi ito isang kahon na gawa sa pelos. Isa itong maliit na piraso ng tela. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob nito ay isang singsing. Ngunit hindi ito singsing na gawa sa ginto o may diamante. Ito ay isang singsing na gawa sa kahoy. Inukit ng napakakinis at napakaganda na may maliit na disenyong bulaklak. Simple, ngunit puno ng pagmamahal at sining. Alam ko hindi ito marangya, panimula ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Bella. Dati, ang kaya ko lang ibigay sa'yo ay isang pangarap na basag, pero ngayon, gusto kong sabihin na kaya ko nang bumuo ng isang totoong kinabukasan. Isang kinabukasan na kasama ka. Lumuhod si Marco sa sahig na puno ng kusot. Bella David, mahal kita. Papakasalan mo ba ako? Tumulo ang mga luha sa mata ni Bella. Ngunit ito ay mga luha ng kaligayahan. Wala siyang sinabi. Dahan-dahan siyang tumango, paulit-ulit, habang ang isang ngiti ay sumilay sa kanyang mga labi. Isinuot ni Marco ang singsing sa kanyang daliri. Sakto. Tumayo sila, magkayakap sa gitna ng talyer, sa gitna ng amoy ng kahoy at ng mga pangarap na muling nabuo. Tumingin sila sa labas, sa kanilang tahanan na muling naging kanila. Hindi na ito isang barong-barong na simbolo ng kahirapan, kundi isang tahanan na simbolo ng katatagan. Magkahawak kamay, sabay nilang hinarap ang papalubog na araw. Handa para sa isang bagong simula na itinayo hindi sa yaman, kundi sa dangal, sa katatagan, at sa isang pag-ibig na kasing tibay ng pinakamagaling na kahoy. At dito nagtatapos ang kwento ni Marco at Bella. Maraming salamat, aking mga minamahal na tagapakinig, sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng ating kwento. Mula sa unang salita hanggang sa huling tuldok, kayo ang naging inspirasyon at lakas sa likod ng bawat emosyon na aking isinulat. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isang paglalakbay. Isang paglalakbay sa mundo ng sakit, pag-asa, at walang hanggang pag-ibig. Sa bawat pagluha ni Marco, sa bawat pagtibay ng loob ni Bella, naramdaman ko rin ang kanilang nararamdaman. Naging bahagi ako ng kanilang laban. At umaasa ako na sa pamamagitan ng kanilang kwento, naging bahagi rin kayo. Sana ay may isang aral na tumatak sa inyong mga puso, na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi kailanman masusukat sa yaman o katayuan sa buhay. Ito ay nasusukat sa tibay ng kanyang paninindigan, sa busilak ng kanyang puso, at sa tapang na ipaglaban ang tama at ang mga taong kanyang minamahal. Ang pag-ibig, tulad ng kahoy, ay maaaring subukin ng panahon, maaaring masugatan, ngunit kung ito'y totoo at matatag, ito ay mananatili at mas lalo pang titibay. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Hangad ko na marinig ang inyong mga saloobin at kung paano nakaantig sa inyo ang kwento ni Marco at Bella.
Ang inyong mga komento ay musika sa aking pandinig. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Nagmamahal, ang inyong manunulat, Pag-ibig sa likod, Angelua.